Si Jesus ay nagsabi, ito ay dalisay na pagkukunwari, ang paggamit ng Kristyanismo at panalangin para itaas ang iyong personal na imahe para sa espiritual na pagkilala ay mali. Kaya, kailangan nating maging maingat sa mga ganitong paksa. Bakit tayo nagdarasal? Ang panalangin ay isang pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano, isang malalim na panahon para sa direktang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa iba't ibang uri ng panalangin, ang panalangin ng Panginoon ay isang halimbawa ng kahusayan na itinatag ni Jesus mismo. Gayunpaman, kahit na sa isang napakahalagang at makapangyarihang gawain, may mga pagkakamali na maaaring magpahina sa kalidad at sinseridad ng ating pakikipag-usap sa Diyos. Ngayon, tatalakayin natin ang isang mahalagang paksa para sa bawat mananampalataya, ang mga pagkakamaling dapat iwasan sa panalangin. Madalas, dahil sa kamangmangan, maaari tayong kumapit sa mga gawi o kaugalian na humahadlang sa ating espiritual na komunikasyon. Ano ang dapat nating iwasan upang matiyak na ang ating mga panalangin ay tumutugma sa kalooban ng Diyos? Sa ating talakayan, sisiyasatin natin ang mga aral batay sa mga turo ni Jesus tungkol sa tamang paraan ng pagdarasal. Tiyakin na mag-subscribe sa aming channel at i-on ang mga notifikasyon para manatiling updated sa mga mahahalagang turo. Sama-sama nating tuklasin ang mga dapat iwasan sa panalangin at palalimin ang ating pangunawa sa kung ano ang ibig sabihin ng epektibong pagdarasal. Bagaman lahat ng Kristiyano ay nagdarasal, ang paggawa nito ng tama ay hindi natural. Nangangailangan ito ng disiplina at pagsunod sa mga turo ng Diyos. Totoo na sa mga desperadong pagkakataon, ang mga tao ay nagdarasal sa kahit anong paraang alam nila at ang Diyos sa kanyang biyaya ay nakikinig kasama ang banal na Espiritu na umaaruga para sa atin at si Jesus na namamagitan. Gayunpaman, sa normal na mga pagkakataon, dapat tayong magdasal ayon sa iniutos ng Diyos, sinunod ng maingat ang kanyang gabay. Suriin natin ang dalawang mahalagang aral na ibinahagi ni Jesus sa kanyang mga disipulo at sa atin tungkol sa dapat iwasan sa panalangin. Una, tingnan natin ang bersikulo 5, kung saan sinimulan ni Jesus ang pagtalakay sa panalangin. Sinabi niya, at kapag nagdarasal kayo, pansinin na sinabi niya, kapag, hindi kung. Ipinapahiwatig nito na inaasahan ng panalangin mula sa bawat tagasunod. Hindi ito usapin ng kung may oras ka o kung nais mo. Inaasahan ni Jesus na ang panalangin ay bahagi ng ating buhay. Kagiliw-giliw na, ang bagong tipan ay hindi tumutukoy kung gaano katagal dapat ang ating mga panalangin. Hindi nito itinatakda ang isang tiyak na tagal, 5 minuto, 10 minuto, 1 oras o kalahating oras. Sa halip, itinuturo sa atin na magdasal ng tuloy-tuloy. Nangangahulugan ito na ang panalangin ay dapat maging patuloy na gawain sa buhay ng isang mananampalataya, hindi limitado sa anumang oras. Maging ito man ay maikling ilang minuto o mas mahabang panahon, ang mahalaga ay ang kalidad ng oras na ginugugol sa presensya ng Diyos. Bukas na ibinabahagi ang ating mga puso at ang mga pangangailangan ng iba sa Kanya. Gayunpaman, hindi natin dapat ipangalandakan na ang mga nagdarasal lamang ng, halimbawa, 1 oras araw-araw ang tunay na mga mandirigma sa panalangin. Ang Biblia ay hindi sumusuporta sa ganoong kaisipan. Sa halip, hinihikayat tayo na magdasal ng patuloy habang nagmamaneho, nasa bahay, sa kusina, sa universidad, sa paaralan o sa trabaho. Dapat lagi tayong may pusong nagdarasal, laging bukas at nakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa buong maghapon, maaaring nangangahulugan ito ng maiikling panalangin tulad ng, Panginoon, tulungan mo akong maging pasensyoso sa taong ito na nag-cut sa akin sa trapiko sa halip na magalit. Ang patuloy na pag-uusap na ito sa Diyos ang nagpapanatili sa atin na nakaugat sa diwa ng panalangin.
Maaari mong gawing bahagi ng iyong buong araw ang panalangin. Isipin mo ang iyong sarili sa kusina habang naghahanda ng tanghalian at may pumasok sa iyong isipan tungkol sa isang tao sa iyong komunidad ng simbahan na nahihirapan, walang gaanong makakain. Maaari mong sabihin, Panginoon, nakikita ko ang aking kasaganaan at alam kong may pangangailangan sa aming simbahan. Ipinapanalangin ko ang mga nangangailangan sa oras na ito. Dahil sa awa, magpasya kang tumulong sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kung anong mayroon ka o pagbibigay ng donasyon. Ito ang ibig sabihin ng palaging nananalangin na nananatiling konektado sa Diyos at isinasama siya sa bawat aspeto ng iyong pang-araw-araw na buhay ayon sa utos ng Biblia na manalangin ng walang patid. Minsan, maaari kang maglaan ng partikular na oras para sa panalangin. Maaring mag-isa kasama ang iyong asawa, pamilya, mga kaibigan o sa simbahan. Ang mga nakalaang oras na ito para sa panalangin ay may sariling mga benepisyo. Nagbibigay daan ito sa iyo na magpukus, makisali sa mga kasulatan at magkaroon ng mas malinaw na pag-unawa sa mga mas malawak na pangangailangan sa iyong komunidad na maaaring gumabay sa iyong mga panalangin. Ito ang dahilan kung bakit maraming simbahan ang nag-oorganisa ng mga regular na pagpupulong sa panalangin upang hikayatin ang ganitong pangkomunidad na buhay pananalangin. Ang mga organisadong pagtitipon at pagsusumikap sa panalangin na ito ay mga istrukturang sumusuporta na idinisenyo upang ipaalala at magbigay inspirasyon sa atin na magpatuloy sa panalangin, tinutupad ang ating tungkulin na palaging makipag-ugnayan sa Diyos. Ito ay umaayon sa utos ni Jesus kapag kayo ay nagdarasal, na binibigyang diin ang inaasahan na ang panalangin ay isang patuloy na bahagi ng buhay ng isang mananampalataya, hindi isang optional na gawain. Ngayon, tingnan natin ang dalawang partikular na gawi na dapat nating iwasan kapag tayo ay nananalangin. Una, iwasan ang pagiging katulad ng mga mapagkunwari. Upang maunawaan ito, tingnan natin kung ano ang orihinal na kahulugan ng salitang mapagkunwari. Sa Griego, ito ay isinasalin na parang nagtatago sa likod ng isang bagay. Sa kasaysayan, ang terminong ito ay nauugnay sa mga aktor sa sinaunang teatro ng Gresya. Ang mga aktor na ito sa isang dula ay madalas na nagsusuot ng mga maskara. Isipin ang isang eksena kung saan ang isang aktor ay may hawak na maskara na may ngumingiting mukha. Ngunit sa likod ng maskara, maaari silang nakakaranas ng kalungkutan o pagkabigo. Ang imaheng ito ng pagtatakip sa tunay na emosyon ang nagdala sa kahulugan ng salitang mapagkunwari na umunlad upang ilarawan ang isang tao na nagkukunwaring iba sa kung ano sila talaga. Sa panahon ni Jesus, ang salitang mapagkunwari ay karaniwang ginagamit upang ilarawan ang mga taong nagpapakita ng maling anyo ng kabanalan. Ginamit ni Jesus ang terminong ito para sa mga taong maling ginagamit ang panalangin bilang kasangkapan upang ipakita ang isang imahe ng pagiging espiritual at pagiging malapit sa Diyos, habang ang kanilang tunay na intensyon ay malayo sa gayong layunin. Ang maling paggamit ng panalangin na ito ay higit na tungkol sa pagpapakita ng di umano'y kabanalan upang makakuha ng paghanga mula sa iba kaysa sa tunay na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Hindi ipinagbabawal ni Jesus ang pampublikong panalangin, ngunit binibigyang diin niya ang layunin sa likod nito. Kapag nananalangin sa publiko o sa harap ng iba, ang focus ay dapat nasa taimtim na pakikipag-ugnayan sa Diyos, hindi ang mag-perform para sa isang madla upang makita bilang banal na deboto. Kaya ang pinakadiwa ng pagkukunwari sa panalangin ay tungkol sa pagkakaiba sa pagitan ng ipinapakitang pananampalataya sa publiko at ang tunay na estado ng puso. Sa katunayan, ang prinsipyong ito ay lumalawak hindi lamang sa panalangin kundi sa iba pang aspeto ng buhay.
Isipin ng isang taong aktibo sa simbahan at sumasali sa maraming relihiyosong gawain ngunit walang katapatan at kadalisayan ng puso. Ito ang tunay na kahulugan ng pagiging mapagkunwari, nagpapakita ng isang bagay habang iba ang tunay na kalagayan. Tinukoy ni Jesus ang mga Pariseo sa bersikulo 5. Noong panahong iyon, ang mga Pariseo ay kinikilalang mga masugid na tagasunod ng relihiyon, masusing sumusunod sa batas ng Diyos at sa mga alituntunin ng batas ni Moises. Gayunpaman, ito ay isang mababaw na pagpapakita lamang. Sa kabalintunaan, ang mga taong ito rin ang nagkaroon ng bahagi sa pagkondena kay Jesus sa kamatayan. Si Jesus ay nagbigay ng tagubilin, kapag kayo ay nananalangin, huwag kayong maging tulad ng mga mapagkunwari, sapagkat sila'y mahilig manalangin ng nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto ng kalye upang makita ng mga tao. Karaniwan, sa mga sinagoga, ang panalangin ay isinasagawa habang nakaupo at ang mga turo ay ibinibigay sa ganitong posisyon. Gayunpaman, kapag binigyan ng pagkakataon ng isang Pariseo na manalangin, siya ay tatayo ng may pagmamalaki, magsasalita ng malakas, ginagawa ang gawain na isang palabas upang makita ng lahat, na nagiging dahilan upang hangaan siya ng mga tao dahil sa tila kanyang kabanalan. O isipin ang liwasan ng bayan kung saan ayon sa batas ni Moises, ang isang Hudyo ay dapat manalangin ng 3 beses sa isang araw. Ang isang Pariseo ay magtatayo sa pinakakitang-kitang lugar sa itinakdang oras ng panalangin. Sinisigurong makita siya ng mga nagdadaan, kaya't ginagawang isang pampublikong pagtatanghal ang isang pribadong disiplina. Tinawag ni Jesus ang mga gawaing ito na pagkukunwari, na binabatikos ang paggamit ng Kristyanismo at panalangin bilang mga kasangkapan para sa sariling pagpapalaganap sa ilalim ng anyo ng espiritualidad. Binibigyang diin niya ang kahalagahan ng pagsusuri sa ating mga motibo sa mga gawaing ito. Habang hindi ipinagbabawal ni Jesus ang pampublikong panalangin, binibigyang diin niya na ang panalangin ay dapat isang kilos ng komunikasyon sa Diyos, hindi isang palabas na layong magpahanga sa iba. Ayon kay Jesus, yung mga gumagawa ng ganitong pagpapakita ay natanggap na ang kanilang gantimpala, na walang iba kundi ang panandaliang pag-apruba ng iba, ang palakpak at paghanga ng tao. Ang ganitong pagkilala ay ang tanging makukuha nila sapagkat ang kanilang mga panalangin ay kulang sa pagiging tunay na kinakailangan para sa tugon ng Diyos. Kaya ano ang dapat nating gawin? Itinuturo niya, kapag kayo ay nananalangin, pumasok kayo sa inyong silid, isara ang pinto at manalangin sa inyong Ama na nasa lihim. At ang inyong Ama na nakakakita ng ginagawa sa lihim ay gagantimpalaan kayo. Ang payo na ito mula sa Panginoong Hesus ay hindi nangangahulugang kailangan nating magdasal lamang sa pag-iisa o iwasan ang pampublikong panalangin. Sa halip, binibigyang diin niya ang kahalagahan ng tunay na espiritualidad kaysa sa panlabas na pagpapakita. Sa esensya, kung makatutulong ito na mapanatili ang katapatan, mas mabuting magdasal na malayo sa mga mata ng iba. Ang panalangin ay pangunahing isang pribadong pag-uusap sa iyong Ama. Binabantayan ka niya sa mga lugar na hindi nakikita, maging nasa iyong silid, nagmamaneho, nasa trabaho, sa paaralan, sa iyong opisina o nag-iisa ka man. Ang Diyos ay nagmamasid sa iyo sa lahat ng mga sandaling ito. Sa Kanya dapat ibinubulong ang iyong mga panalangin. Mahalaga na maingat nating pagnilayan ang mga turo ni Jesus at maunawaan ang kanilang mas malalim na kahulugan sa tamang konteksto. Tulad ng nabanggit, mahalaga na maunawaan kung ano ang partikular na pinipigilan ni Jesus dito. Kanyang kinokondena ang pagkukunwari at ang labis na pagpapakita ng kabanalan, hinihikayat tayong maglinang ng isang malalim, personal na relasyon sa Diyos.
Binibigyang diin niya na ang ating Diyos ay may alam sa ating mga gawa at na ang anumang gantimpala na ating hinahangad ay dapat magmula sa Kanya. Bukod pa rito, pinupunan ni Jesus ang pagsasanay ng walang kabuluhang pag-uulit. Una, itinuro niya ang mga Pariseo bilang mga halimbawa ng hindi dapat tularan. Ngayon binabanggit niya ang mga pagano upang ilarawan ang isa pang maling pamamaraan sa panalangin. Taliwas sa paniniwala ng ilan, ang matinding relihiyosong debosyon ay hindi eksklusibo sa mga Kristiyano. Ang mga pagano rin ay malalim ang pananampalataya. Mayroon silang mga Diyos-Diyosan na kanilang dinadalanginan, inaalayan ng mga sakripisyo, at sinusundan ng mga alituntuning etikal na pinaniniwalaan nilang nagmula sa mga Diyos na ito. Gayunpaman, ang kanilang mga gawain ay hindi nakabatay sa banal na kapahayagan kundi sa mga imbensyon ng tao. Kabilang dito, hindi lamang ang kanilang mga Diyos, kundi pati na rin ang buong balangkas ng kanilang relihiyon. Bilang resulta sa mga tradisyong pagano at sa mga relihiyon sa labas ng Kristyanismo, laganap ang paggamit ng mga mantra at paulit-ulit na panalangin. Ang ganitong mga pag-uulit ay maling pinaniniwala ang may hawak na mahiwagang impluensya sa kanilang mga Diyos. Kaya't ang mga pagano ay madalas magbigkas ng mga pariralang ito sa harap ng kanilang mga idolo, naniniwalang ito ay may kakayahang magbago ng kalagayan. Ipinapakita ng kwentong ito sa Lumang Tipan ang tagpo ni Elias at ng mga propeta ni Baal. Isinagawa ang hamon upang malaman kung sino ang tunay na Diyos, isang dambana para kay Baal, ang Diyos-Diyosan na sinasamba sa Israel, at isa pa para sa tunay na Diyos. Tinawag ng mga propeta ni Baal ang kanilang Diyos upang magpadala ng apoy mula sa langit bilang patunay ng kanyang pagiging Diyos. Ginugol nila ang buong araw sa pag-awit, "Sagutin mo kami, Baal," habang sumasayaw sa paligid ng altar, at kahit pinuputol ang kanilang mga sarili ng mga kutsilyo dahil sa kanilang kasigasigan. Si Elias, na kilala sa kanyang pagiging prangka, ay kinutya sila, sinasabing sumigaw pa sila ng malakas, baka ang kanilang Diyos ay abala. Sa kabila ng paulit-ulit nilang pagdaing, "Sagutin mo kami, Baal," wala pa ring sagot. Pagkatapos si Elias naman ang sumunod. Pinaulanan niya ng tubig ang kanyang altar at binabad ng husto ang handog. Nagdasal siya ng isang simpleng panalangin, "Diyos, ipaalam mo ngayon na ikaw ang Diyos." Kaagad na bumaba ang apoy mula sa langit at tinupok ang kanyang alay, na ipinakita ang malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng tunay na Diyos at ng mga inimbentong Diyos-Diyosan. Itong pangyayaring ito ay pinatitibay ang punto na binibigyang diin ni Hesukristo. Kapag nananalangin, huwag tularan ang mga pagano na naniniwalang ang kanilang paulit-ulit na salita ay pipilitin ang atensyon ng isang Diyos. Inuulit nila ang kanilang mga panalangin dahil hindi nila nauunawaan ang likas na katangian ng Diyos. Pinapayuhan ni Jesus, huwag kayong maging tulad nila, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong pangangailangan bago pa man ninyo hingin, gaya ng sinasabi sa bersikulo 8. Alam na ng Diyos ang ating mga pangangailangan bago pa man natin ito ipahayag. Hindi tulad ng mga huwad na Diyos, ang ating Diyos ay makapangyarihan, may lubos na kaalaman at palaging naroroon, nakikinig sa kahit na pinakamaliit na detalye ng ating buhay. Alam niya hindi lamang ang lahat ng iyong pangangailangan, kundi kung ano ang tunay mong kailangan, kahit na ang iyong hinihiling ay maaaring iba. Hindi pinapayuhan ni Jesus na iwasan ang matiyagang pananalangin o ang patuloy na paghingi ng tulong sa Diyos, kahit na tila natatagalan ng mga sagot. Ang mahalagang pagkakaiba ay nasa pagitan ng pakikilahok sa makahulugang, matiyagang panalangin at sa basta na lamang pag-uulit ng mga salita ng walang lalim. Halimbawa,
Sa simbahang Katoliko, karaniwang gawi ang pagbigkas ng maraming aba Ginoong Maria o Ama Namin bilang bahagi ng paghahanap ng kapatawaran, biyaya ng Diyos o bilang gawaing penitensya. Ang ideyang itinataguyod dito ay sa pamamagitan ng pag-uulit ng mga dasal na ito. Maaaring hikayatin ang isang tugon mula sa Diyos. Gayunpaman, itinuturo ni Jesus na ang simpleng pag-uulit ng mga salita ay hindi tamang paraan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Gayunpaman, hindi nito ibig sabihin na hindi tayo dapat magpakita ng malayang pagpapahayag ng ating mga damdamin o argumento sa Diyos sa ating mga panalangin. Isaalang-alang ang sitwasyong ito. Kung ang iyong batang anak ay paulit-ulit na lumapit sa iyo, sinasabi ng may pagmamadali, "Mama, gutom na ako. 5 taong gulang lang ako at kailangan kong kumain ng regular. Bakit hindi ka nakikinig? Wala ka bang pakialam sa akin? Isipin kung ano ang mararamdaman mo." Ang talinhagang ito ay nagbibigay linaw sa konsepto ng matiyagang panalangin at pagpapanatili ng makahulugang pag-uusap sa Diyos. Ang taimtim na pakiusap ng isang bata ay nagiging isang metapora para sa malalim at makabuluhang panalangin. "Panginoon, bakit ka nananatiling tahimik? Napasama ba ang loob mo sa akin? May kasalanan ba ako? Mali ba ang aking hinihingi? Bakit hindi mo ako sinasagot? O Diyos, napakabuti mo." Hinihikayat tayo ng kasulatan na maghanap at humiling na may pangakong tutugon ng Diyos. Ito ay hindi simpleng pag-uulit lamang. Ito ay isang tuloy-tuloy at taus-pusong pakikipag-usap sa Diyos na binibigyang diin ang lalim at layunin sa likod ng ating mga panalangin. Ang Biblia ay gumagabay sa atin na gamitin ang pamamaraang ito sa ating espiritual na buhay. Ang paniniwala na ang simpleng pag-uulit ng mga parirala ay makakakuha ng atensyon ng Diyos ay isang maling pananaw na maihahalin tulad sa paganismo. Hindi tulad ng mga Diyos ng mga tradisyong iyon, ang ating Diyos ay naghahangad ng mas malalim na pakikipag-ugnayan. Nais niya na makipag-usap tayo sa Kanya upang talakayin at maging makipagtalo sa Kanya, upang ipaliwanag kung bakit dapat niyang ipagkaloob ang ating mga dasal. Maaaring itanong mo, hindi ba alam na ng Diyos ang aking mga pangangailangan? Totoo, alam niya, ngunit nais niya rin na lubos nating maunawaan ang ating mga pangangailangan. Mahalagang humarap sa Diyos at magtanong kung bakit hindi siya tumutugon o kung bakit niya dapat tuparin ang ating mga kahilingan. Isang kapaki-pakinabang na pagsasanay ay ang isulat ang 10 dahilan kung bakit dapat sagutin ng Diyos ang iyong panalangin sa tuwing maghahain ka ng kahilingan. Ang proseso ng pakikipagtalo sa Diyos ay maaaring magtulak sa iyo na mapagtanto na ang akala mong mahalaga ay maaaring hindi naman talaga ganoon kahalaga. Madalas, lumalapit tayo sa Diyos na may mga nais na hindi talaga mga pangangailangan, kundi mga hangarin na maaari naman tayong mabuhay kahit wala. Partikular na nagbabala si Jesus laban sa 2 panganib sa panalangin. Ang una ay ang pagkukunwari, ang paggamit ng panalangin upang magpakita ng maling imahe ng ating sarili. Ang ikalawa ay ang paggamit ng mga walang kabuluhang pag-uulit. Sa halip, dapat nating iharap ang ating tunay na sarili, makipag-usap ng taimtim sa Diyos, at magpatuloy sa ating mga panalangin. Sa mga susunod na aral ni Jesus, inilatag niya kung ano ang dapat nating ipanalangin at ipinakilala ang panalangin ng Panginoon bilang isang modelo. Ngunit ano ang layunin ni Jesus sa modelong ito? Ipinapahiwatig ba niya na mekanikal nating bigkasin ang panalangin ito tuwing umaga at gabi? Dapat ba nating simpleng ulitin, "Ama namin na nasa langit, sambahin ang ngalan mo, dumating ang kaharian mo." Araw-araw pagkagising at bago matulog. O nais ni Jesus na ito ay maging isang template, isang balangkas para sa ating mga panalangin.
Bagaman may mga gumamit ng panalangin ng Panginoon bilang tanging anyo ng panalangin sa buong kasaysayan ng Kristyanismo, sulit na isaalang-alang kung nilayon ba ni Jesus na ito ay maging eksaktong script o isang gabay para hubugin ang sarili nating taos-pusong komunikasyon sa Diyos. Para sa ilan, ang panalangin ng Panginoon ay naging isang pangkaraniwang balik-balikan, ang tanging paraan na alam nila para manalangin. Kapag pinayuhan silang makipag-usap sa Diyos ng mas malaya na parang nakikipag-usap sa isang tao, nakakaranas sila ng kakulangan sa ginhawa dahil lubos silang umasa sa panalangin ito. Gayunpaman, malamang na hindi ito ang layunin ni Jesus. Ang panalangin ng Panginoon, tulad ng ipinakita niya sa kanyang mga alagad, ay nagsisilbing gabay sa mga prioridad na dapat nating taglayin sa buhay, kung saan dapat tayo magtuon ng pansin tungkol sa kaharian ng Diyos at sa ating makamundong pamumuhay. Personal kong itinuturing na napakahalaga ng panalangin ng Panginoon bilang isang gabay sa direksyon sa aking sariling buhay. May mga pagkakataong ako'y naliligaw o hindi sigurado kung ano ang dapat ipanalangin, at bumabalik ako sa panalangin ng Panginoon upang tulungan akong ayusin ang aking mga iniisip at mapanatili ang aking focus sa panahon ng panalangin. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa bawat bahagi ng panalangin, maaari kong talakayin ang mahahalagang aspeto na nangangailangan ng atensyon at gabay mula sa Diyos. Kaya, ang panalangin ng Panginoon ay nagsisilbi bilang isang pangkalahatang gabay at paalala sa aking buhay pananalangin na nilayon upang magbigay inspirasyon at magbigay istruktura sa ating komunikasyon sa Diyos, hindi bilang isang walang kamalay-malay na pag-uulit, kundi bilang isang plano para sa makabuluhang panalangin. Ang panalangin ay isang mahalagang espiritual na ehersisyo para sa mga Kristiyano na nagsisilbing direktang koneksyon sa pakikipag-usap sa Diyos. Pinahihintulutan tayo nito na sumamba, magpahayag ng pasasalamat, aminin ang ating mga pagkakamali, at humingi ng gabay mula sa langit. Gayunpaman, kahit na ang isang mahalagang gawain tulad nito ay maaaring mapangasiwaan ng mali kung hindi gagawin ng may pag-iingat. Iba't ibang mga patibong ang maaaring magpahina sa kapangyarihan ng ating mga panalangin at hadlangan ang buong karanasan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang isang mahalagang patibong ay ang kawalan ng sinseridad. Ang Diyos ay naghahangad ng isang tapat na relasyon sa atin na nangangailangan ng tunay na pakikipag-ugnayan sa ating mga panalangin. Ang pagpapanggap na mas banal kaysa sa tunay nating kalagayan ay hindi katanggap-tanggap sa mata ng Diyos. Sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanata 6, binabalaan ni Jesus ang laban sa pananalangin para lamang magpakitang gilas, binibigyang diin na ang ating mga panalangin ay dapat gawin ng pribado at may taos-pusong sinseridad. Binatikos din niya ang walang saysay na pag-uulit ng mga salita sa kanyang sermon sa bundok sa Mateo 6:7, na nagbabala laban sa walang isip na pag-uulit ng mga salita tulad ng mga hentil, na naniniwala na maririnig sila dahil sa dami ng kanilang mga salita. Sa halip, ang panalangin ay dapat maging isang nakakaingganyong at maingat na pakikipag-usap sa Diyos, hindi lamang mekanikal na pagbigkas ng mga salita ng walang tunay na pag-iisip. Isa pang hadlang sa mabisang panalangin ay ang kakulangan ng pananampalataya. Binanggit ni Santiago na kapag humihiling tayo ng anuman sa Diyos, dapat natin itong gawin ng may paniniwala ng walang pag-aalinlangan. Ang mga panalangin na walang pananampalataya ay hindi epektibo, na nagpapahiwatig ng kawalan ng tiwala sa kakayahan at kabutihan ng Diyos. Dapat tayong magtiwala na naririnig tayo ng Diyos at tumutugon siya alinsunod sa kanyang mga layunin. Mahalaga rin na tiyakin na ang ating mga kahilingan ay naaayon sa mga plano ng Diyos.
Madalas, ang ating mga panalangin ay nakatuon sa ating agarang mga kagustuhan at pangangailangan nang hindi isinasaalang-alang kung ito ay naaayon sa kung ano ang nais ng Diyos para sa atin. Ipinaliwanag sa unang sulat ni Juan na kapag ang ating mga kahilingan ay ginawa ayon sa kalooban ng Diyos, siya ay nakikinig sa atin. Mahalaga na hilingin ang gabay ng banal na Espiritu upang matiyak na ang ating mga panalangin ay sumasalamin sa mga layunin ng Diyos. Isa pang matinding hamon sa ating buhay pananalangin ay ang mga pagkaabala, isang pangkaraniwang issue sa patuloy na konektadong mundo ngayon. Upang labanan ito, ang paghahanap ng isang tahimik na lugar at paglaan ng nakatalagang oras para sa panalangin ay makakatulong upang tayo'y magtuon ng buo sa Diyos. Tuklasin natin ang dalawang kwento mula sa Biblia na nagpapakita ng epekto ng taos-puso at may tiwalang panalangin. Isang kapanipaniwalang salaysay ay ang kwento ni Hana, ang ina ni Samuel, na matatagpuan sa unang aklat ni Samuel. Si Hana ay isang makadiyos na babae na asawa ni Elkana. Sa kabila ng kanyang debosyon, siya ay baog, isang sitwasyon na nagdulot sa kanya ng matinding kalungkutan, lalo na dahil ang kawalan ng anak ay tinitingnan ng may matinding stigma noong kanyang panahon. Dagdag pa sa kanyang pagdurusa, si Penina, ang isa pang asawa ni Elkana, ay laging tinutuya at pinagtatawanan si Hana dahil sa kanyang kawalan ng kakayahang magkaanak. Sa isa sa mga taunang paglalakbay ni Elkana sa templo sa Shiloh para sa pagsamba at pag-aalay sa Panginoon, si Hana ay natagpuan ang kanyang sarili na labis na nalulungkot. Siya ay lumapit sa templo, may mga luha sa kanyang mga mata upang taimtim na manalangin para sa isang anak na lalaki. Sa kanyang matinding pagnanais, siya ay gumawa ng isang taos-pusong pangako. O Panginoon ng mga hukbo, kung iyong titingnan ang paghihirap ng iyong lingkod, alalahanin ako, at pagpalain ako ng isang anak na lalaki, ilalaan ko siya sa iyong paglilingkod sa lahat ng kanyang mga araw, at ang kanyang buhok ay hindi gugupitin. Habang siya ay tahimik na nananalangin, ang kanyang mga labi ay gumagalaw, ngunit walang tunog na lumalabas. Napansin siya ni Eli, ang pari, at inakala na ang kanyang tahimik na panalangin ay tanda ng kalasingan. Gayunpaman, nilinaw ni Hana ang sitwasyon, ibinubuhos ang kanyang puso. Hindi ako lasing, kundi labis na nagdurusa. Narito ako upang ibuhos ang aking mga alalahanin at hangarin sa Panginoon. Nauunawaan ang kanyang sinseridad, sumagot si Eli ng isang pagpapala, "Humayo ka ng payapa, at naway ipagkaloob ng Diyos ng Israel ang iyong kahilingan." Bumalik si Hana sa kanilang tahanan at kalaunan sinagot ng Diyos ang kanyang mga panalangin. Siya ay nanganak ng isang anak na lalaki at pinangalanan itong Samuel na nangangahulugang narinig ng Diyos bilang pagninilay ng kanyang pasasalamat. Ito ang anak na aking ipinanalangin. Ipinagkaloob sa akin ng Panginoon ang aking hiling. Nang si Samuel ay sapat na ang edad, tinupad ni Hana ang kanyang pangako. Dinala niya si Samuel sa templo at ipinakilala kay Eli. Sinasabi, "Ito ang batang ipinanalangin ko at iniaalay ko siya sa Panginoon habang siya ay nabubuhay." Sa gayon, ginugol ni Samuel ang kanyang mga taon sa templo. Lumalaking kasama si Eli at naging isang kilalang propeta sa Israel. Ang kwento ni Hana ay isang makabagbag damdaming halimbawa kung paano ang taos-puso at mapagkumbabang panalangin ay maaring umantig sa puso ng Diyos. Ang kanyang masigasig na panalangin ay hindi lamang nagbigay sa kanya ng isang anak na lalaki, kundi nagbigay din sa Israel ng isang pinuno na humubog sa kapalaran ng bansa. Ang kanyang karanasan ay nagpapakita ng malalim na katotohanan na ang Diyos ay nakikinig sa mga panalangin ng kanyang mga tao at tumutugon sa mga paraang maaaring higit pa sa ating inaasahan.
Isa pang kapanipaniwalang halimbawa na nagpapakita ng kapangyarihan ng panalangin ay ang kwento ni Haring Hezekias ng Huda sa panahon ng isang matinding krisis. Ang kwentong ito ay mababasa sa aklat ng Ikalawang Mga Hari, Kabanata 11. Si Hezekias, isang makadiyos at makatarungang pinuno, ay natagpuan ng kanyang kaharian sa ilalim ng banta ng malawak na imperyong Asiryo na pinamumunuan ni Haring Sennacherib. Habang ang mga hukbo ng Asirya ay sumulong at sinakop ang mga kalapit na teritoryo, itinuro nila ang kanilang pansin sa Jerusalem. Ang sugo ni Sennacherib ay naghatid ng isang nakakatakot na mensahe kay Hezekias. At sa mga mamamayan ng Jerusalem, ipinagyayabang na walang Diyos ng mga nasakop na lupain ang nagtagumpay sa pagtatanggol laban sa mga Asiryo at ang Jerusalem ay magkakaroon ng kaparehong kapalaran. Nahaharap sa ganitong matinding hamon, humingi si Hezekias ng tulong mula sa Diyos. Pumunta siya sa templo, dumapa sa harap ng Diyos at nagpadala rin siya para kay Propeta Isaias upang manalangin para sa kanyang mga tao. Sa gitna ng krisis na ito, nakatanggap si Hezekias ng isang sulat mula kay Sennacherib na puno ng mga mapanglapastangang panlilibak at mabigat na mga banta. Pagkatapos ay umakyat si Hezekias sa templo, inilagay ang sulat sa harap ng Diyos at taimtim na nanalangin, "O Panginoon Diyos ng Israel na nakaluklok sa ibabaw ng mga kerubin, Ikaw ang kataas-taasang Diyos ng lahat ng kaharian sa lupa. Nilikha mo ang langit at ang lupa. Pakinggan mo, Panginoon, at tingnan. Pakinggan mo ang mga salita ni Sennacherib na ipinadala upang uyamin ang buhay na Diyos. Ngayon, O Panginoon naming Diyos, iligtas mo kami mula sa kanyang kamay, upang makilala ng lahat ng kaharian sa lupa na Ikaw, O Panginoon, ang tanging Diyos." Sinagot ng Diyos ang taus-pusong panalangin ni Hezekias sa pamamagitan ng propetang si Isaias. Ipinahayag ni Isaias ang mensahe ng Diyos kay Hezekias. Sinisiguro sa kanya na narinig nga ng Panginoon ang kanyang mga panalangin at na hindi makakapasok si Sennacherib sa mga pader ng Jerusalem. Nangako ang Diyos na poprotektahan ang lungsod at tatalunin ang mga hukbong Asiryo. Ang kwentong ito ay hindi lamang nagpapakita ng kapangyarihan ng taos-pusong panalangin, kundi binibigyang diin din kung paano ang pananampalataya sa Diyos ay maaaring magdala ng kaligtasan sa mga sandali ng matinding panganib. Sa gabing iyon, lumabas ang sugo ng Panginoon at nilipol ang 185,000 sundalo ng hukbo ng Asirya habang sila'y natutulog. Kinabukasan, kakaunti na lamang ang nakaligtas at si Sennacherib, ang kanilang hari, ay umurong pabalik sa Nineve. Doon, nagtapos ang kanyang paghahari sa mga kamay ng sarili niyang mga anak. Tulad ng ipinahayag ng Diyos kay Hezekias, ang Jerusalem ay nanatiling hindi napinsala. Ang salaysay ni Hezekias ay nagpapakita ng makapangyarihang pagbabago na dulot ng panalangin sa panahon ng panganib. Sa harap ng napakalaking banta, humingi si Hezekias ng tulong mula sa Diyos sa pamamagitan ng taimtim na panalangin at iniligtas ng Diyos ang Jerusalem mula sa tila hindi matatakasan na panganib. Ang kwentong ito ay nagpapatunay na ang Diyos ay nakikinig sa mga panalangin ng kanyang mga tagasunod at makapangyarihang nakikialam para sa kanila. Ngayon manalangin tayo ng sama-sama. Makapangyarihang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa pribilehiyong makalapit sa iyo sa panalangin. Gabayan mo kami na lumapit sa iyo na may mga tapat na puso, naghahangad hindi ng pag-apruba ng iba, kundi upang parangalan ka at manatili sa iyong presensya. Ilayo mo kami sa pagkukunwari at mga walang kabuluhang pag-uulit na nagpapahina sa tunay na panalangin. Pagpalain mo kami ng kababaang loob at matatag na pananampalataya upang kami ay lubos na magtiwala sa iyong mga plano.
Ituro mo sa amin na iayon ang aming mga panalangin sa iyong banal na layunin at palaging hanapin ang iyong gabay sa lahat ng aming mga gawain. Naway panatilihin namin ang patuloy na pakikipag-usap sa iyo sa buong araw na may katiyakang ikaw ay laging naroroon, nakikinig sa aming mga panalangin at gumagabay sa aming mga landas. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para sa mga nagnanais malaman ang papel ng panalangin sa buhay Kristiyano, panoorin ang susunod na video. Tatalakayin natin ang kahalagahan ng pag-aayuno bilang isang espiritual na disiplina na nakakatawag pansin sa Diyos. Tulad ng panalangin, ang pag-aayuno ay dapat maging isang pribadong pagpapahayag ng ating dedikasyon at kababaang loob sa harap ng Diyos. Sa pagsunod sa mga turo ni Jesus tungkol sa pag-iwas sa pagpapakitang tao, alamin natin kung paano mapapalalim ng pag-aayuno ang ating koneksyon sa ating Amang nasa langit. I-click ang link ng video na nakadisplay sa iyong screen upang ipagpatuloy ang iyong espiritual na paglalakbay. Mga araw at ang kanyang buhok ay hindi gugupitin. Habang siya ay tahimik na nananalangin, ang kanyang mga labi ay gumagalaw, ngunit walang tunog na lumalabas. Napansin siya ni Eli, ang pari, at inakala na ang kanyang tahimik na panalangin ay tanda ng kalasingan. Gayunpaman, nilinaw ni Hana ang sitwasyon, ibinubuhos ang kanyang puso. Hindi ako lasing, kundi labis na nagdurusa. Narito ako upang ibuhos ang aking mga alalahanin at hangarin sa Panginoon. Nauunawaan ang kanyang sinseridad, sumagot si Eli ng isang pagpapala, "Humayo ka ng payapa at naway ipagkaloob ng Diyos ng Israel ang iyong kahilingan." Bumalik si Hana sa kanilang tahanan at kalaunan sinagot ng Diyos ang kanyang mga panalangin. Siya ay nanganak ng isang anak na lalaki at pinangalanan itong Samuel na nangangahulugang narinig ng Diyos bilang pagninilay ng kanyang pasasalamat. Ito ang anak na aking ipinanalangin, ipinagkaloob sa akin ng Panginoon ang aking hiling. Nang si Samuel ay sapat na ang edad, tinupad ni Hana ang kanyang pangako. Dinala niya si Samuel sa templo at ipinakilala kay Eli. Sinasabi, "Ito ang batang ipinanalangin ko at iniaalay ko siya sa Panginoon habang siya ay nabubuhay." Sa gayon, ginugol ni Samuel ang kanyang mga taon sa templo. Lumalaking kasama si Eli at naging isang kilalang propeta sa Israel. Ang kwento ni Hana ay isang makabagbag damdaming halimbawa kung paano ang taos-puso at mapagkumbabang panalangin ay